Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa bawat tahanang Pilipino, may isang bagay na palaging bahagi ng ating kusina at hapagkainan. Ang Tupperware. Ito ay bahagi na ng ating kultura at kinalakihan. Parte ito ng ating childhood memories. Hindi lang ito basta lalagyan ng pagkain. Ito ang ginagamit na baunan ng mga estudyante sa pag-imbak ng ulam at sa tuwing may handaan. Ito nga ay kadalasang pinaglalagyan ng spaghetti, lumpiang Shanghai o menudo. May kasabihan nga na kapag pinabaunan ka ng Tupperware, kailangang ibalik mo ito o kapag ito ay iyong nawala, huwag ka nang uuwi dahil panigurado, katakot-takot na sermon ang iyong aabutin sa iyong nanay. Kapag may kainan sa opisina o salo-salo sa barangay, laging may nagsasabi ng, ibalot mo na yan, sabay abot ng Tupperware. At para sa maraming Pilipino, lalong-lalo na sa mga nanay, ito ay simbolo ng pagiging maasikaso at praktikal. Hindi basta-basta ang Tupperware. Dahil ito ay kilalang matibay, may tatak, dekalidad at kadalasan imported. Kapag may Tupperware ka, may tinatawag silang prestige. Parang may level up ka sa kusina. Pero nitong mga nakaraang taon, unti-unting nawala sa mesa ang Tupperware. Mas marami na ang gumagamit ng mas murang lalagyan. Mula nga ang mga murang lalagyan na ito sa Shopee, Lazada, Divisoria at marami pang pagpipilian na pagbibilhan. Hanggang sa isang balita nga ang yumanig sa mundo ng negosyo. Ang kilalang Tupperware na paboriting baunan ay unti-unting nalulugi. At nasa bingit na nga ng tuluyang pagsasara. Sa isang official statement ng April 2023, inamin mismo ng kumpanya na may substantial doubt kung kakayanin pa nilang magpatuloy ang kanilang negosyo. Isang kumpanyang halos kapantay ng siltang baunan sa kulturang Pilipino. At ngayon nga'y nahaharap sa posibleng pagkalugi. Pero ano nga ba ang dahilan? Bakit biglang lumubog ang isang brand na halos kasing tagal na ng ating mga alaala? Ito ang kwento ng pagbagsak ng isang institusyon sa kusina. Ang pagkalugi ng Tupperware. Sa mundo ng negosyo, maraming brand ang dumarating at umaalis. May mga sisikat sandali tapos mawawala rin agad. Pero ang Tupperware, hindi yan ordinaryong pangalan. Ito ay parte ng kasaysayan. Isang brand na naging household name, hindi lang sa Amerika kundi maging dito sa ating bansa. Simula pa noong dekada 70, pumasok na ang Tupperware sa Filipino households. Naging popular ito sa mga middle class at upper class families. Kung may Tupperware sa bahay nyo noon, ibig sabihin may taste ang nanay mo. Ibig sabihin pinapahalaga niya ang kalidad kahit medyo may kamahalan. Hindi lang ito basta plastic at hindi ito disposable. Ito ay pangmatagalan, isang simbolo ng matibay, organisado at maalagang tahanan. Mula sa mga working moms na naghahanda ng baon hanggang sa mga lola na mahilig magtabi ng ulam para sa kanilang mga apo, naging parte ng pang-araw-araw na buhay ang Tupperware. Ikaw, may naaalala ka bang memory ng Tupperware sa iyong pamilya? Bukod dun, hindi lamang sa bahay pati sa mga opisina, paaralan, at kahit sa mga family outing, may dala-dalang Tupperware ang bawat Pilipino. Pero sa kabila ng dekadang pagsikat, unti-unti ring nabawasan ang presensya ng Tupperware sa merkado. Mas bihira na itong makita sa mga palengke o grocery. At kung dati-rati kapag sinabing baunan, ito nga ay sinasabing Tupperware. Ngayon, hindi na Tupperware ang agad na naiisip ng marami. Mas kilala na nga ang mas murang alternatives na nabibili online o sa mga department stores. Hanggang sa dumating na nga ang napakabigat na balita para sa kumpanya. April 2023, naglabas ng opisyal na pahayag ang Tupperware Brands Corporation.
may posibilidad silang hindi na makapagpatuloy ng kanilang operasyon. Sa madaling salita, nasa bingit na sila ng pagkalugi. Ang isang multi-billion dollar global brand ngayon ay nagsistruggle to survive. Pero ano nga ba ang nangyari? Paano napunta sa ganitong sitwasyon ang isang brand na dati tinitingala? At ano ang epekto nito hindi lang sa mundo ng negosyo, kundi sa mga taong lumaki at tumanda na kasama ang brand na Tupperware. Pero bago itong naging isang crisis sa negosyo at bago naging headline sa mga balita, ang Tupperware ay isang imbensyon. Isang simpleng idea na nagbago ng paraan ng pag-iimbak ng pagkain sa buong mundo. Taong 1946, isang American chemist na nagngangalang Earl Tupper ang lumikha ng isang uri ng plastic na hindi basta-basta natatapon, hindi natutunaw at hindi agad nasisira. Ito ay tinatawag na polyethylene. Isang material na magiging pundasyon ng Tupperware. Pero ang naging tunay na sekreto ng brand ay hindi lamang ang matibay na plastic. Ang nagdala sa tagumpay na ito ay ang paraan kung paano nila binebenta ang Tupperware. Hindi sa tindahan, hindi sa supermarket, kundi sa pamamagitan ng tinatawag na Tupperware Party. Nang panahon na ito nga ay isa sa pinakamabisang marketing strategy. Mga babae ang nagbebenta sa kapwa babae. Madalas sila ay mga housewife na nagbebenta sa loob mismo ng bahay. Ito ay may kasamang mga kwentuhan, demonstration at syempre bentahan. Naging social event ang pagbili ng lalagyan. Na mga panahon na ito, limitado pa ang oportunidad para sa mga kababaihan. Kaya binigyan sila ng Tupperware ng paraan para magkaroon ng sarili nilang income. Sa mga ganitong Tupperware party, nagkakaroon sila ng sales commissions. At sa bawat benta, hindi lang produkto ang pinapasa, kundi women empowerment. At dahil dito, mabilis lumaganap ang Tupperware sa buong Amerika. Sumunod na rin ngang nakilala ang Tupperware sa ibang bansa maging sa Pilipinas. At taong 1950s, naging multi-billion dollar brand na nga ang Tupperware. At pagpasok ng 1970s, narating na nga nito ang Pilipinas. Dito sa atin, mas naging elite ang dating ng brand. Kadalasan kasi galing abroad ang Tupperware. Binibili sa duty-free, pinapadala ng mga kamag-anak mula sa Amerika o in-order sa mga catalog o pamphlet na pwede mong i-order basta nasa larawan. Mas mahal ang Tupperware kumpara sa karaniwang lalagyan. Pero iyon nga ang punto, dahil mas mahal, mas may dating at mas may kalidad. Ang Tupperware ay masasabing parang Louis Vuitton ng kusina. At sa pagdaan nga ng panahon, naging bahagi na ito ng kultura. Isang fixture sa bawat handaan, baunan para sa mga anak at apo, at madalas makita sa rep ng bawat tahanang Pilipino. Parang ang kasabay ng lumaki ng bawat batang Pilipino ang Tupperware. Kaya naman nang pumatok ang balita ng financial crisis ng brand, marami ang napaisip. Bakit ito nangyari sa Tupperware? Bakit tila nawala ang brand na ito sa merkado, dahan-dahan at halos hindi na napansin? Sa loob ng ilang dekada, nanatiling matatag ang pangalan ng Tupperware. Kahit nga may mga lumalabas na bagong brands, kahit may pagbabago pa sa lifestyle, nanatili itong matibay at matibay rin ang tiwala ng mga tao sa produkto na ito. Pero sa likod ng tibay ng lalagyan, unti-unting nabuo ang mga bitak. Tahimik lamang sa una, halos hindi pansin hanggang sa tuluyan na itong bumigay. Maaring tanong mo, bakit nga ba unti-unting nalugi ang Tupperware? Una, unti-unting namatay ang core business model ng Tupperware, ang direct selling. Dati, ito ang bumubuhay sa kumpanya. Pero dahil sa modernong panahon, unti-unti na rin nawala ng interes ang mga tao sa face-to-face selling. Hindi na uso ang mga home parties. Hindi na uso ang paglalakad-lakad at pagbebenta sa mga kapitbahay. Lalo na nga nang pumasok na ang online shopping. Biglang naging convenient ang lahat. Isang click mo lang sa Lazada o Shopee, may lalagyan ka na. Mas mura pa,
mas maraming pagpipilian. Habang ang mga competitors ng Tupperware ay agresibong lumipat sa digital, ang Tupperware ay tila nanatili sa lumang modelo. Hindi sila agad nag-invest sa e-commerce. Hindi agad sila nagbago ng diskarte. At ang pangalawa nga sinasabing dahilan kung bakit nalugi ang Tupperware ay dumami ang kanilang kompetisyon. Hindi na monopoly ng Tupperware ang matibay na lalagyan. Ang mga mas affordable na brands kahit hindi kasing sikat ng Tupperware ay naging practical option ng maraming pamilya. Para nga sa ilan, bakit ka bibili ng Tupperware na ang halaga ay 700 pesos? Pero kung bibili ka ng ibang brands ay sa halagang 150 ay mayroon ka ng 3 peraso. Pangatlo nga rin sinasabing dahilan kung bakit posibleng nalugi ang brand ay nagka-problema sa internal operations. Naging mahina ang financial management. Lumitaw ang mga ulat na hindi nila ma-manage na maayos ang assets at utang ng kumpanya. At noong April 2023, lumabas nga ang pinaka-nakakagulantang na balita. Ayon mismo sa official disclosure ng Tupperware Brands Corporation, they have substantial doubt about their ability to continue as a going concern. Sa business terms, ibig sabihin nito ay posibleng hindi na sila magpatuloy ng kanilang operasyon. May utang nga ang Tupperware ng halos $700 million o halos katumbas to ng 39 billion sa pesos. At sa dami nga ng financial obligations na dapat bayaran ng Tupperware, hindi na sapat ang kinikita nila buwan-buwan. Dagdag pa rito, nagbanta nga ang New York Stock Exchange na i-dedelis na ang Tupperware mula sa kanilang stock market dahil hindi sila nakapagsumite ng required financial statements sa tamang oras. Sa gitna ng crisis, naghanap ang kumpanya ng paraan para makaligtas. Nag-hire sila ng mga financial advisors, nagbawas ng mga empleyado, nagbenta ng ilang assets. Sinubukan din nilang i-shift ang model ng kanilang negosyo. At nakipag-partner sila sa mga kilalang retailers tulad ng Target para ibenta ang mga products nila sa physical stores. Pero hindi ito naging madaling laban. Masyado nang malaki ang damage ng kumpanya. Masyado nang nahuli ang kanilang hakbang. Ang dating higante sa industriya ngayon halos hindi na marinig. At habang ang mundo ay tumutuloy sa mas mabilis, mas digital at mas flexible na sistema, ang Tupperware ay naiwan sa likod, humihinga pero naghihingalo. Matapos ngang lumabas ang balita ng April 2023 tungkol sa posibilidad ng tuluyang pagsasara ng Tupperware, agad nitong naging headline sa mga business outlets. Hindi lang sa Amerika kundi maging sa ibang panig ng mundo. At para sa maraming mga Pilipino, isa lang ang tanong. Wala na ba talaga ang Tupperware? Hindi naman agad sumuko ang kumpanya. Nagsimula silang gumawa ng hakbang para maiwasan ang kanilang pagbagsak. Unang-una, naghanap sila ng mga investors at bagong sources of capital at mga taong handang maglagay ng pera para iligtas ang kanilang operasyon. Pangalawa, nagbawas din sila ng gastos. Maraming branch at opisina ang isinara. May mga empleyado rin ang tinanggal. Isang masakit pero madalas na hakbang ng mga kumpanyang nasa crisis. Pangatlo, sinubukan nilang makipagsabayan sa panahon. Nakipag-partner ang Tupperware sa mga modern retailers tulad ng Target sa Amerika na parang katumbas ng SM o Robinsons dito sa ating bansa. Naglabas din sila ng bagong produkto. Mas modern ang disenyo, mas abot kaya at available na sa physical stores, hindi lang sa mga resellers. Sinubukan din nilang pumasok sa online platforms para makahabol sa e-commerce trend. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sigurado ang kinabukasan ng Tupperware. Patuloy pa rin silang nagbabayad ng napakalaking mga utang at patuloy pa rin bumababa ang kanilang kita kumpara dati. Ayon sa ulat ng taong 2024, nanatiling unstable ang financial standing ng kumpanya. Buhay pa rin sila, oo, pero hindi na nga kasing lakas ng dati. Parang taong may sakit, naglalakad pa pero kailangan ng suporta para hindi tuluyang bumagsak. At habang nagbago na nga ang mga consumer habits, lalo na sa bagong henerasyon, unti-unti nang nawala ang brand loyalty ng dating pundasyon ng Tupperware. Sa Pilipinas, marami pa ring tahanan ang may luma at original na Tupperware sa mga drawer.
pero bihira na itong makita sa mga bagong bilihan. Ang mga nanay ngayon mas praktikal na. Hindi na brand ang priority kundi presyo, convenience at availability. Kaya kahit hindi pa opisyal na sarado ang Tupperware, marami na ang nasasabing end of era na ang brand na ito. Isang paalala na kahit gaano ka-iconic ang isang brand, kung hindi ito marunong makipagsabayan sa panahon, maaari itong mapag-iwanan ng modernisasyon. Ang pagbagsak ng Tupperware ay hindi lang kwento ng negosyo. Ito'y paalala na kahit ang pinakamatibay na brand, pwedeng mabasag kapag hindi nakasabay sa panahon. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi ito ng ating mga tahanan. Mula sa bauna ng estudyante hanggang sa balot tuwing may handaan. Pero ngayon, unti-unti na itong nawawala. Maaaring wala ka ng Tupperware ngayon sa iyong bahay. Kasabay nito, maaari na ring nawawala ang mga alaalang dala nito. Ang unti-unting pagkawala ng Tupperware ay dahil hindi mahina o hindi kalidad ang produkto, kundi dahil nagbabago na ang ating mundo. Ang nostalgia hindi sapat para iligtas ang kumpanya. At ang nakakalungkot, kahit gaano pa kahalaga ang mga alaalang dala nito, posibleng hindi na ito maisalba ang Tupperware. At kung tuluyang mawala ang Tupperware, mananatili pa rin ito sa puso ng mga Pilipino, naging parte ng ating kultura at alaala. Isa ka ba sa mga nalulungkot sa sinapit ng Tupperware? Maaari bang ibahagi mo ang kwentong Tupperware mo na hindi mo malilimutan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!